welcome back sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa patungkol sa mga iba't ibang patolohiya sa iba't ibang sistema ng katawan ng tao. Now, I would just like to us to have a quick review doon sa ating natalakay kahapon regarding doon sa integumentary system. Ito po, no? Nakita natin with regards to acne. Ano po yung acne na yan? Ito ay isang uri ng infection na kung saan ay this is caused by a bacteria affecting the sebaceous gland. Ngayon, ayon sa DOH, pagka ganito po ang condition ng client, ito po ay highly suggested ng DOH locally contraindicated. Meaning to say, iwasan po natin yung mga area na yon na affected, no, sa katawan ng ating patient. Ang sumunod naman, yung pigsa, boils. Katulad po ng ating pimples, ito din po ay nagkakaroon din po siya ng ganong uri, no? May mga discharge din po siya at ito po ay maaaring makahawa. Kaya ang sabi ng DOH, this one is what? Contraindicated for massage. Hindi po siya iminumungkahi sa pagmamasahe. Another one in the list is the burns o yung pagkasunog na yan, no? So marami siyang degree. There's the first degree, we have the second degree, and even the third degree. Ngayon, ang tanong dyan is, paano yung masahe? Pwede bang masahin yung client natin? Ang sabi ng DOH, massage is locally contraindicated on all types of burns. No, sa lahat ng uri ng burns, contraindicated po ang pagmamasahe. Okay, moving forward. Ayun po. Eczema, dermatitis, ito nakita naman po natin kahapon, napag-usapan naman po natin po yan. Okay? Yung dermatitis po ay hindi po siya nakakahawa, hindi po siya contagious, pero ang sabi po ng DOH when it comes to dermatitis, unless kung ang client ay yung area na yon na mayroong eczema ay mayroong inflammation, yun po dapat nating iwasan, no? Other than that, pwede naman po, no? And basta wala lang po siya mga rashes na pwede siya magkaroon ng other ang tawag niyan, may mga underlying conditions. So moving forward, yung lice and mites, mga lice and mites, obvious naman po ito pagka ang patient natin ay mayroon pong kuto, mayroon pong lisa, yun po, nako, sabi po ng DOH yan, contraindicated yan, kapatid, hindi pa pwedeng masahin yung client na yan, no? So these are some of the conditions na napansin na natin, na pag-aralan natin, na pagdaanan natin kahapon. At for today, we are going to proceed sa ating discussion at tutuloy natin yung ating pag-aaral sa pathological condition o sa sistema ng katawan ng tao. At dito naman ngayon ay sa mga sumusunod na mga sandali, pag-uusapan natin ang patolohiya sa circulatory, sa nervous system, respiratory, digestive, and excretory system. Ito matagpuan sa inyong manual, pages 94 to 104. Okay. So, the first thing in our list is the pathology on the circulatory system. Ano-ano ang mga patolohiya na matatagpuan natin sa circulatory system? Pag sinabi natin circulatory system po muli, ito ay may kinalaman sa puso, sa pagdaloy ng dugo, sa pag-take in ng mga of course sa pag-distribute ng dugo ng mga nutrients, oxygen, and of course elimination of carbon dioxide, and so on and so forth. Now, ang unang dito sa list natin ay ang hypertension. Ano ang hypertension? Sabi rito, hypertension is or mataas na dugo is the technical term for high blood pressure when the systolic and the diastolic falls within the 140 to over 90. Some literature would say the normal systolic rate and diastolic rate is 120 over 90. But here in the manual ng DOH, anything that goes beyond the 140 and over 90 na systolic tsaka diastolic, ito ay hypertension. Okay. So, paano natin malalaman yung ganong level, no? Yung ganong status ng ating client? Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng BP apparatus, no, ng sphygmomanometer, stethoscope, at ganun po, no? So doon po naman magmamanifest po yan. Kaya lang po, ang akin lang pong
gustong i-recommenda, kapag tayo kukuha ng ganito, mas mainam po na wag tayong gumamit ng mga yung mga battery operated, no, kasi minsan hindi naman siya ganun ka-reliable. Pero kung wala namang iba, pwede naman po 'yun for as long as yung battery na ginamit ay bago, no? Hindi po yung luma, hindi po yung yung nilagay ng manufacturer, no? Kasi chances are medyo papalya na 'yon. Okay. Ang tanong, what about massage? Is massage indicated or contraindicated? What is the answer? Ang sabi ng DOH, for clients taking hypertension medication, pag ang mga kliyente daw na umiinom ng mga gamot, no, na medication sa patungkol sa kanilang condition na hypertension, ang sabi po ng DOH is hindi po recommended, no. Massage is contraindicated. However, for those who belong to the borderline o mild hypertension, hindi masyado mataas yung kanyang yung kanyang BP rate, ika nga, is massage is indicated. Pero mayroon siyang qualifier. Ang sabi po rito, provided it is with a medical clearance or a medical approval. Sino po mag-i-issue nun? Naturalmente, ang doktor. No? Siya po yung magsasabi, pwede. Okay, so the next one here is thrombi or emboli. Tongue twister. Ito ay uri ng sakit sa dugo. So what are those? These are stationary clots, no? Mayroong pamumuo ng dugo and usually composed of blood but may also be fragments of plaque. Kulang po ng Q yung spelling ng plaque. Air bubbles, tumors, and or bone chips. So ito yung fragments, ito yung mga pira-piraso, no, na pwede magsanhi ng pagkakaroon ng clotting, ika nga, no? So ano yung mga sintomas niyan? Ang sintomas niyan ay yung shortness of breath, yung hirap huminga, no? Merong sakit na naramdaman sa dibdib, merong pag-ubo, ang pag-ubo na yon may kasamang sputum, no? May and then at yung sputum na yon ay merong ika nga, no, mayroon pong streak of blood, no, may makikita na parang mamula-mula na dugo na makikita po doon. So yon po ang tinatawag na thrombi or ng emboli, no. Question, is massage indicated or contraindicated? The answer here is massage is systematically contraindicated for any disorder involving blood clots. No? So pagka may mga ganong pagbabara-bara, that means hindi po pwedeng masahin at any given time yung ating client. Next, varicose veins. Ito yung ugat na bukol-bukol. Okay. Ugat. Sorry, yung kasi yung translation ng chinek ko sa Google. Ugat na bukol-bukol. Yung ganon. Okay, these are swollen, twisted veins that usually occur in the legs. So dalawang if you remember, dalawa yung daluyan ng dugo. Do you have the artery? We have the veins. Yung artery, yun po yung galing sa puso. Dala-dala niya po ay oxygen, at then yung vein naman, ang dala-dala naman po niyan ay carbon dioxide. Now, paano nangyayari yung varicose veins? Nangyayari po yung varicose veins, lalo na nakakonsentrate po yan sa paa, kasi po dito sa illustration na ito, hindi nakakabalik na maayos yung dugo. Bakit po? Kasi yung vein na yan, yung vena na yan, vein or vena, yung vein na yan ay nagkaroon ng defect yung kanyang, alala ninyo, yung valvula, no? So, pagkawas nagkakaroon ng defect yung valvula niyan, ibig sabihin nun, yung dugo hindi makakabalik ng maayos sa puso. So, nagkakaroon ng accumulation. Yan yun. Kaya, dito natin makikita po yun, no? Dumadami po yan dito. Okay. Question. What about massage? Ang sabi ng DOH, for severe varicose veins, ito na po yung talaga nakaulbo na yung varicose veins na yan, mas matindi na po yan sa spider veins na sinasabi. Ang sabi ng DOH, massage is locally contraindicated. That means, hindi mo pwedeng galawin yung area na yon
pwede mo lang masahihin yung bahagi ng katawan ng client natin na hindi po affected. Locally contraindicated. Pero kung mild varicose veins naman, meron siyang varicose veins pero hindi naman talaga nakaulbo ng ganon, ang sabi ng DO is pwede. No, pwede. Kaya lang po iwasan na natin yung mga effleurage na napakabigat, no? Yung mga deep strokes ika nga, no? Yun lang po yung iwasan po natin. The next one is thrombophlebitis. Spell thrombophlebitis. Pwede bang deep vein thrombosis na lang, sir? Okay. So ang thrombophlebitis is simply ito yung pamumuo ng dugo, no? Pamumuo ng dugo, and these are inflammation of the veins due to blood clots, and which usually occur on the legs or the pelvis. So nasa ano ba yan? Ito ay nasa legs. Yan, nasa legs or nasa pelvis, no? Nasa bewang. Okay. So ayun, swelling and warmth are the signs of the DVT. Ito po kung mayroon pong pamamaga, mayroon parang mainit-init na sensation, yan po, no? Yan, that means mayroon pong presence ng deep vein thrombosis or thrombophlebitis. Question: is massage indicated or contraindicated? What is the answer? The answer here is massage is contraindicated. Hindi malinaw kung ito ay systemic or locally contraindicated, but just the same. Ang tingin ko lang doon kasi obvious naman nasa leg area ang affected, then massage is contraindicated, no? Locally contraindicated, I should say. The next one here is ang pag-usapan naman natin yung pathology naman nasa circulatory system. Ano yung una sa listahan natin? Ang una sa lahat ay ang heart attack. Okay, ito yung atake sa puso. At ito ang maituturing ang heart attack as one of the 10 most morbidity because of this is napakataas, no? Heart attack is also known as myocardial infarction. And this is the damage to the heart caused by damage to the heart, and dahilan po ito ng clot, no? Nagkakaroon ng pagbabara sa puso. Ito po sanhi ng mga plakide na nagdadala ng pagkakaroon ng ganong uri ng pagbabara doon sa artery, no? So hindi makakilos at hindi makagalaw ng maayos yung dugo. Ngayon, ano yung mga sintomas? Now in our illustration, you may observe here na mayroong kunting disparity doon sa symptoms between the men and as against the women. Okay. Pero very common among them is yung pagkakaroon ng pagduduwal, no, vomiting, and then yun nga, no, may pain sa dito sa jaw, and then sa leeg, and then it transcends hanggang doon sa likuran. At hindi lang po yan, meron ding pain na maramdaman sa dibdib, no? Chest pain, may pressure siyang kakaiba na maramdaman, and that's being experienced both by the men and the women. Ang sumunod naman ay ang pagkakaroon ng hirap, no, ng kahirapan sa paghinga, no, shortness of breath. Yun po. Yan po yung nararamdaman po dyan. And then, moving forward sa mga kababaihan, meron po siyang kakaibang nararamdamang preso sa kanyang lower chest, no, dito banda sa kanyang upper abdomen. And then, of course, pareho din po sa kalalakihan, shortness of breath. Meron po siyang nararamdamang pagkahilo, and then indigestion, no, and sumunod naman yung pakiramdam ng pagkakaroon ng extreme fatigue. So yun po. Now, may kunting slight difference lang po yung dalawa, but I think ang pinaka bottom line o ang pinaka common among them na karaniwang nararamdaman ng mga tao na inaatake sa puso ay yung pagkakaroon ng shortness of breath at yung chest pain. Ang tanong dito, what about massage? Indicated ba or contraindicated? Okay, ang sabi rito, for heart attack recoveries, ayun po, no, kasi madalas kapag inatake sa puso, hindi naman pwedeng dapat dinadala agad yan sa hospital. Tama po ba? No, dinadala agad yan sa hospital, hindi pwede yung sandali, masahiin ko muna yan, client ko yan, sayang din yung aking commission. Hindi po pwede yung gano'n, no? So kinakailangan yung patient na yan ay agad-agad, no, dadalhin po yan sa hospital, wala pong dapat delay, no? Kasi ano po yan, life threatening yung ganyang condition.
Pero sabi ng DOH, kapag ang patient o ang client ay nagre-recover na, meaning to say, siguro na bigyan na siya ng karampatang lunas o na nagkaroon ng medical attention, ang sabi dito, still, massage is not indicated. No? Massage is systematically contraindicated. Question, what about sir kapag ka nagkaroon na ng complete recovery? No? Saka na lang po nagkakaroon ng indication na pwede masahin. However, again, as we said, yung medical clearance na yan ay dapat nandiyan, no? Kinakailangan mayroong approval ng medical physician upang sa gayon ay pwede natin siyang bigyan ng karampatang pagmamasahe. Ito, ano po yan? Ito po ay pasa, no? This is a bruise or hematoma. Okay, this is a common skin injury that results from breakage of tiny blood vessels with the blood leaking under the skin. So, ibig sabihin nun, yung pagtagas ng dugo ay nasa banda po ng dermis, no? Wala po siya sa epidermis, no? Sa loob. Okay. So, deep bleeding may not be visible, but it is painful. Masakit po yan, no? Kaya kayo po, kung kayo ay nakaranas po ng matinding sampal, gano'n. Nagkakaroon po yan ng bruise, no? Nagkakaroon po yan ng pasa. No? Kung kayo ay nakaranas na nasuntok po kayo na tumama sa paa, yun po yung nasa illustration natin na to, no? So this is the one. This is an example of that kind of a bruise. Question, what about massage? Is massage indicated or contraindicated? Ang sabi po dito, ang sabi ng DOH, for bruises, massage is indicated. So ibig sabihin, pwede, no? Pwede. But for acute hematoma, yung mga pasa na yan na talaga matindi yung pasa na yan, then iwasan na lang po natin, no? Para walang problema, bigyan na lang po natin siya ng bigyan na lang natin ng masahe yung ibang area ng katawan na hindi po affected. Meaning to say, ang sabi po ng DOH, this is locally contraindicated. Okay, the next one is very common, headache. Okay, ito yung sakit ng ulo. And is a pain or discomfort in the head or the face area. Now, there are two types of headaches, as we can see here, which includes migraine, tension, and cluster. Headaches can be primary or secondary. Pag sinabing primary, yun yung pinaka-cause, or probably because effect lang ito ng iba pang mga conditions. Kaya, nagiging secondary. Okay. Tension headaches, ito yung unang headache na type ng headache, are headaches that may be bilateral. Pag sinabing bilateral, ano ibig sabihin? Dalawang bahagi ang pagkakaroon ng nararamdamang pain, no? And then, however, yung pangalawang uri ng headache, which is vascular, ito naman po ay unilateral. Ibig sabihin nun, either one side. Kung sa left side, may nararamdaman parang throbbing pain, no? Parang dito yung focus ng pananakit na yan, no? Minsan kasi parang yung migraine yan talagang nandito sa isang side lang po yan, no? Ano po? So ang tanong dito po is paano yung masahe? Is massage allowed ng DOH? Ang sabi po ng DOH, for tension headache, massage is indicated. So ano yung tension headache? Headache that is caused by a difficult situation, no? Nasa stressful situation ka, yun, pwede po yun kasi tension headache po yun. Okay. However, kapag kang headache naman ay vascular, okay, at ito ay nasa level po ng subacute, ang sabi po dito, pwede na. Pero siguro sa acute level, kasi hindi naman malinaw dito sa presentation na to, kapag acute level hindi pwede, but however, when it falls under the subacute stage or subacute level, pwede nang masahiin. Pero anong uri ng masahing gagawin natin? Okay? Mamaya, sagutin natin po yan. For nervous and infectious headaches, for nervous system na area, no, affected po yan, or ito ay infectious, ibig sabihin may infection siyang kaakibat, hindi po pwede, no? Hindi po pwede po yung masahe po doon. Kasi po, kapag mayroong infection po yan, pwede po yung kumalat, or pwede ba tayong mahawa nun? Headache po yan.
Anyway, whatever. Basta importante lang po is, ang sabi po ng DOH, contraindicated po yan, no? Kapag ilan naman ay infectious headache. Now, balikan natin yung tanong kanina, anong uri ng masahe yung gagawin natin? Kapag ulo naman po, hindi naman pwedeng gawan mo ng long broad strokes, di po ba? So, pwede mo siyang gawan siguro ng tawag nun? Circulatory friction, ika nga, yung paikot ng ganon, pwede po yun. No? Para ang purpose po nun, para ma-soothe lang, no? Magkaroon lang po ng alleviation, gumaan lang yung pakiramdam in the midst of that headache. No? So, yun po yun. Kaya, depende po yan. But definitely, hindi naman pwede natin gamitan po ng taputment, hindi pwede gamitan yan ng vibration. No? Kasi lalong, alog-alog yung ulo nun, lalong lalala yung condition ng ating client. Ang sumunod naman ay ito, carpal tunnel syndrome or the CTS. Ano po yung CTS? Ito yung pamamanhid ng kamay. At sino po yung kalimitan na nagkakaroon po ng ganitong kondisyon? Walang iba kung hindi yung mga office workers, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga call center, di ba? Kasi ganun yan, no? Ilang oras po yan nagkikiin po sila. So, ang condition na ito ay malalaman natin na mayroong ganitong condition sapagkat yung kamay na affected, nagkakaroon ng pamamanhid. Nagkakaroon din siya ng tingling sensation, yung pangingilig, no? Pangingilig. And of course, may kasamang pain, no? At yung pain na yan, nagra-radiate, no? Mula dito sa carpal area, nagra-radiate hanggang sa forearm, no? So, kumakalat po yan. Kaya, masakit po yan. Masakit po yan. Anyway, so, ang tanong, is massage indicated or contraindicated? The answer is, massage is indicated, but, sabi po, you have to do it with extreme caution. So, ibig sabihin nun, talagang ingat, no? Talagang, dapat hindi ka masyado maging, hindi ka, yung tawag nun, yung basta-basta lang nagmamasahe, dapat mayroong pag-iingat. It is necessary, pero mayroon siyang qualifier, no? It is necessary to get a medical doctor's diagnosis in order to know what to do. So, dapat alam natin kung ano yung findings ng doktor, ano yung kanyang masasabi regarding that, no, para alam natin kung paano natin to i-manage. Okay. The next one here is ito ay insomnia. Okay. Ano po yung insomnia? Insomnia is a common sleep disorder. Paano natin malalaman? Ito nga, sabi dito, you may have trouble falling asleep, hirap kang matulog, or staying asleep. Hindi yan straying, staying. Staying asleep. So, pagka natulog ka, nagising, hindi ka na makakatulog uli. Or, getting a good quality sleep. Yung tulog na talagang totoong tulog, no? Pero kung tulog mo parang tulog manok, no? Kunting kaluskos lang sa paligid, nagigising ka na, hindi ka magkakaroon ng quality sleep, ika nga. So, yan po ay insomnia. Now, the question is, sir, kapag ka ba ikaw ay hindi nakatulog ng ilang araw, insomnia na po ba yun? Ano sa tingin nyo? Kunwari, halimbawa, hiniwalayan siya ng kanyang jowa. Yung gano'n, iniwanan siya, di ba? Mahal na mahal niya yung kanyang jowa. Iniwanan siya, hindi siya nakatulog ng ilang linggo. Insomnia na ba yon? The answer is a big no. Kasi po, ang totoong insomnia, sa totoo lang po ay lumilipas po ng maraming taon. Taon po inaabot po ng insomnia. Kapag ganun po yung condition na maraming taon na ang nakalilipas na hindi makakatulog na maayos, yung gano'n, may sleeping disorder na yon, yun na po ay pwedeng i-classify as insomnia. Question, is massage indicated or contraindicated? Ang sabi ng DOH, the answer is, massage is indicated in bold letters. Bakit po? Kasi po, yan po ay nakakatulong, tulad ng pag-aaral natin doon sa ating lesson in the past, no, regarding doon sa endocrine system, nakakatulong po yan, no, na mag-induce ng sleep, no, yung masahe na yan, lalo na kung ang sarap magmasahe, no, yung mga kaibigan natin massage therapist, talaga ang galing magmasahe, ang galing humagot, no, yung nakakatulong po talaga po yun. Okay? As to how soon, hindi natin po alam, but technically, alam po natin na ito po ay habang patuloy na may ganitong klaseng treatment, talagang eventually makakatulong po siyang ma-alleviate yung ganyang uri ng condition. The next one here is, what's this?
kita nyo, this is an example of a Bell's palsy. Paralysis, no? Paralysis or pagka-paralisa. Paralysis is a complete or partial loss of muscle function for one or more muscles in any part of the body. So, ibig sabihin nun, ang bahagi ng katawan na yan ay nagkakaroon ng pagkaparalisa. Malamang sa malamang bangod ito na or dahilan ito ng pagkakaroon ng heart problem, no, ng atake sa puso halimbawa, yung gano'n. So yun yung kanyang effect niyan. Pero dito naman po, sabi dito, yung paralysis na yan is either bilateral or unilateral. Pag sinabing bilateral, dalawang bahagi ng katawan ang affected. Pag sinabi namang unilateral, katulad halimbawa dito sa image na to, this is unilateral, mag-isa lang na bahagi ang affected, no? Isang bahagi lang. So, in this illustration, in this image that we can see here, this is an example of a Bell's palsy. And Bell's palsy is a temporary paralysis of facial muscles resulting in facial drooping. No, ibig sabihin nun, yung parang nababagsak na yung nagsasag yung mukha ng gano'n, no? Nakalaylay. Okay? So yun po. Ang tanong, what about massage? Is massage indicated or contraindicated? The answer here is massage is indicated. No? Yan po, yan actually diyan po kumikita ang karamihan ng mga kababayan natin ng mga physical therapist, di po ba? No, sila po yung pinupuntahan, no, with regards to this kasi yun talagang pinaka-expertise po nila, no, yung mga ganong klaseng condition. Okay. And then what else do we have here? The next one here is epilepsy. Okay? Ano po yung epilepsy? Epilepsy is a type of a disorder in the brain. And by the way, we are now here sa pathology on the nervous system, no? Lumipat na tayo sa nervous system. Epilepsy is also known as a seizure, a form of a seizure disorder, or in Filipino, in Tagalog, ito ay kisay. Okay. A person is diagnosed with epilepsy when they have 2 or more seizures. So kapag ka ang seizure na ito, yung kisay na ito ay naging madalas, no? Hindi lang minsan, naging madalas po yan. Kaya yan na po ang maituturing na po yan. Medically, ito na po ay maituturing na epilepsy or a seizure disorder. Ang delikado lang po niyan kung ang patient ay nagkaroon ng ganyang atake at yung kanyang ulo ay nabagok, no? Tumama sa anumang object sa paligid na matigas, yan po ang delikado, no? Kasi magkakaroon po ng other complication. The question, the common question is, what about massage? Is massage indicated or contraindicated? Ano po sa tingin nyo? So ang sabi po rito, during the seizure disorder, habang nangingisay, ano ang gagawin natin? Pwede bang masahin yung client? Naturalmente, hindi mo pwedeng kalawin, no? Kasi nangingisay pa yan, bumubula-bula pa yung bibig niyan, eh, no? Kaya sabi po ng DOH, contraindicated yan, mga pare ko. Hindi po pwede masahiin, no? After the seizure disorder, ayan, no? So, lumipas ng ilang sandali, no? Kasi pagkatapos po ng seizure, minsan nagno-normalize naman yung client, pwede na, no? Pwede na. Sabi ng DOS, yes, pwede na, no? Indicated na po ang inyong masahe. Okay. So, moving forward, ito na naman tayo ngayon sa panibagong sistema ng katawan, which is the respiratory system. Patolohiya sa respiratory system. Number 1 in our list is the influenza, or also known as flu. Okay, or trangkaso. Ayun po. Ang trangkaso is a highly infectious disease that attacks cells in the upper respiratory tract such as the nose, the throat, and the lungs. Okay, so yun po, no? Kaya mo po, ang kanyang mga sintomas ay yung pagkaroon ng pakiramdam ng pagkahapo, yung lagnat, of course, yun yung pinaka-dominant po dyan, no? Yung pagkaroon ng ubo, headache, sakit sa ulo, and painful joints and muscles, no? Yung pakiramdam, yung sakit doon sa kasukasuhan. So yun po ay maituturing na influenza. In other words, this is highly contagious. Question, pwede ba yung massage? According to DOH, massage is systematically contraindicated. Simply for the reason na ito ay may kaakibat na infection, no? May infectious disease.
So, hindi po pwede po yung masahe po dyan. The next one here is under the respiratory system ay ang patolohiya na tinatawag na pneumonia. Ano po ang pneumonia? This is an acute respiratory infection that affects the lungs. Ito ay may infection po yan sa baga, no? And then, ang mga sintomas po niyan, tingnan natin po yung ating pong illustration. Mayroon po siyang, of course, mayroon pong lagnat, and then yung sputum, yung ubo na yan, yung pag may umuubo, may lumalabas na sputum. And then, mayroong headache, sakit sa ulo, kawalan ng gana sa pagkain, and then nagkakaroon ng chest pain, no, naramdaman yung sakit sa dibdib. Yung sipon naman ay runny nose, talagang tumutulo lang yung sipon ng ganon. And then, of course, sa sputum na yon, no, makikita po yung mayroong streak ng dugo, no, mayroong ganon. And of course, pallor of the skin. Yan. Ano ibig sabihin ng pallor? Okay, ang pallor pala, ibig sabihin nun, kasi when I try to look at Google, ang pallor is what? Yung pamumutla. No, yung pamumutla. So kung ang skin mo ay maganda yung kutis niyan, pero once na nagkaroon ka ng pneumonia or pulmonia, nagkakaroon ng pamumutla. Now, I just would like to discuss a little about the preventive measures kasi ito po ay madalas, ito po ay mataas po ang mortality rate ng tao, no, na nagkakaroon ng ganito, no. So, number 1 is vaccination. Why is that? Mahalaga po ang vaccination kasi ito ay nagpapatibay ng sistema natin, ng ating respiratory system against the harmful microorganisms. But I do respect some people do not believe on this. Pero mahalaga po 'yan, no? Lalo na kung kayo ay nagwo-work sa isang private company or even sa government agency na nag-o-offer ng libreng bakuna. Okay. Pangalawa ay patuloy o madalas na paghuhugas ng kamay. Lalo na kung ang iyong working environment ay hindi ganun kalinisan, kailangan lagi ka naghugas ng kamay or nagdadala ka ng alcohol just to clean your hands. And then, pagkain ng masustansyang pagkain, no? Madalas natin marinig po yan, no? In order to be healthy, you always have to make sure that the food you're eating is healthy. At ika nga, you are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, yun yung maging sitwasyon na yung pangangatawan. Kaya kailangan po iwasan natin yung mga junk foods, bawasan natin yung pagkain ng mga processed foods, yung ganon. Okay, the next one is physical exercise. Laging unat, no? Sabi ng mga experts, kailangan 15 to 30 minutes na exercise daily. Malaking bagay na po 'yon. And if you are a smoker, please give up smoking. Kung ikaw naninigarilyo, iwasan po natin ang paninigarilyo. Now, moving forward. Ang sabi rito, ang tanong is massage indicated? Where does massage come in? Sabi po rito, in the acute stage, massage is contraindicated. At the time na mataas po ang lagnat, at the time na mayroon pong ganitong condition, may pulmonya ang client, wag natin po siyang galawin, wag natin bigyan ng massage because tulad na nabanggit natin, ang mikrobyo ng pulmonya ay nakakahawa. This is highly infectious. In the non-acute stage, ibig sabihin nun, pagkalipas ng ilang araw na medyo humupa na yung kanyang ganong karamdaman, medyo humupa na yung lagnat o whatever there is na mga sintomas, pwede na, no? Pwede na siyang masahiin. Okay. Yan. Ang sumunod dito na makikita natin sa larawan natin ay yung mumps, no? Yung beki. Okay. Ano po yung beki? Beki is a contagious nakakahawa na viral disease. At yung dahilan nagkakaroon ng yung pamamaga ng ating parotid salivary glands, no, dito sa gilid ng ating lieg, no? At nakaka-affect yan sa mukha at nagkukos mga kalalakihan. Ito ay isa sa sanhi o dahilan ng pagkakabaog ng kalalakihan, no? This is the risk of sterility among men. Okay, ano yung mga symptoms? Meron siyang kaakibat na lagnat, pananakit ng ulo, muscle aches, and yung pakiramdam ng pagkahapo. Question, is massage indicated or contraindicated? The answer is, massage is systematically contraindicated.
Ibig sabihin po nun, talaga hindi po pwede, in whatever stage, hindi po pwede yung pagmamasahe kasi po tulad na nabanggit natin, ito ay sanhi ng contagious or infectious viral na isa ay viral disease ika nga. Okay. So ano po 'yon? Ano po ang sumunod? Ang sumunod naman na kondisyon, ito na po ay under sa endocrine. Ang patolohiya sa ilalim ng endocrine system. Okay, ano po 'yan? Ang una sa lahat ay ang diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Tama po 'yan. Or in other words, diabetes, no? Sa Tagalog diabetes, sa Filipino just diabetes. Diabetes is a disease of inadequate control of blood levels of glucose. No? So, yung mataas sa concentration ng sugar sa ating bloodstream, yan po, no? Yan po ang dahilan ng pagkakaroon po ng kondisyon na tinatawag na diabetes. Okay, there are two types, no? And ang causes po niyan, yung type 2 diabetes, ito yung pinaka-common, is caused by what? By lifestyle. Pag sinabing lifestyle, ito po ay what? Dahilan po sa hilig kumain ng sugar, yung gano'n, no? Walang pangkundangan uminom ng mga soft drinks, pagkain ng maraming rice, yun nakakontribute po yun, no? So, ibig sabihin yung lifestyle na yun ay walang disiplina. Masa kumain lang ng kumain. Kaya yun po, no? Wala pong tinitingnan mga limitations. Kaya pagdating ng araw, yung tao ay nagkakaroon na siya ng diabetes. Okay? Or also it happens because of the hereditary reasons. Yung mga kanununuan ay merong ganong klaseng condition at unfortunately na ipapasa na isasalin po yung ganong klaseng karamdaman. Kaya yun, without you knowing it, okay naman yung lifestyle, wala namang pag-aabuso. Pero nagkaroon pa ng ganong klaseng condition ng diabetes is simply because hereditary nga yan, no? Nasa genes, ika nga. Question: is massage indicated or contraindicated? The answer of DOH here is massage is indicated provided the body tissues are healthy and there is a medical clearance coming from the doctor, no, from the physician. Ibig sabihin po noon, una sa lahat, sino na makapagsasabi kung healthy yung tissue? Wala naman iba kundi yung doktor, di po ba? So, yun po, ang doktor lang po ang dapat magbigay ng ganong klaseng clearance upang sa gayon ay pwede natin galawin yung ating client, pwede natin siyang bigyan ng masahe. Now, what if ito lang po ang isang situation na kung saan ay, what if the patient would insist, the client would insist na masahiin po yan, no? Without even asking for anything, without even giving any proof na may clearance sa doktor. Ang lagi kong sinasabi in all my classes is that kapag ganun ang situation, ang pinaka-safe na gagawin natin, maghanda lagi tayo ng waiver. Nakuha niyo po yon? Kailangan ready tayo lagi ng waiver para kung ano man ang mangyari, wala na tayong problema. Kapag kayo ay lisensyado, nagkaroon ng pangyayari sa inyong client, at yung client niya nag-complain, no? Nag-complain niya sa barangay o kung saan man siya nagreklamo, pwede kayong matanggalan ng lisensya. Why? Because pwede yung mag-fall yan under sa gross negligence. Okay? Kapabayaan. Kaya po, the best thing for us to do to protect ourselves from people na talagang mangungulit sa atin, no? Kahit na alam naman natin, no? Alam naman nila na hindi sila pwedeng masahin because meron sila mga given medical conditions. Yan na po ang panangga po natin, no? The best way to protect ourselves is with the help of our ever ready na waiver. Okay? So yun po yun. Ang sumunod naman na kondisyon na ating pag-uusapan ay nandito naman tayo sa excretory system, or sometimes called as urinary system. Ano yung mga patolohiya na nandito sa ilalim na to? Una sa lahat, very common is the UTI or the urinary tract infection. So, paano po nangyayari po ito? This happens when bacteria, often from the skin or rectum, sa tuwid na bituka, enter the urethra. Pumasok po ang bacteria po doon, no? sa daluyan ng ihi. And then, nagkakaroon siya ng infection from the urethra.
It goes to the bladder and then upward to the ureter and eventually the kidney, no? So, yun po yung kanyang yun po yung kanyang route, no? Diyan po siya dumadaan. So, ayun po ay ang UTI. Now, ano yung mga sintomas? Ang mga sintomas niyan ay pagkakaroon ng presence ng pain, no? At saka yung parang burning sensation, ika nga, hirap umihi, no? And then ang pag-ihi ay madalas, hirap umihi, pero madalas ang pag-ihi. And then ang larawan ng ihi ay cloudy, no? So ibig sabihin nun, hindi malinaw, na parang yun nga, tumingala kayo sa sa langit. Kung anong yung ayos noon, yung kulay noon, yun din ang kulay ng ating ihi, no? Cloudy, ibig sabihin po noon. Question: is massage indicated or contraindicated? The answer of DOH here is for acute stage, meaning to say, at the time na nagkaroon ng talagang sariwa yung pain na nararamdaman, hirap umihi, yung ganon, ang sabi ng DOH, massage is systematically contraindicated. Hindi po siya nire-recommenda ng DOH, no? Ibig sabihin nun, dapat ingat-ingat. Now, what about kung subacute na yung stage ng kanyang yung kanyang UTI? Ang sabi ng DOH, pwede na ang massage provided this is what? Locally contraindicated. So ibig sabihin nun, iwasan mo yung area, no, nasa anong tawag niyan, urinary tract area na yon, no? Iwasan po yon. Pwede sa kamay, pwede sa likod, pwede po sa paa, yung ganon, no? And then until such time that the infections are gone, or the signs of infections sign of infection is gone. Yeah. Okay. So, ayan po. Ang sumunod naman ay kidney stone. Okay? Ito po ay mga bato sa bato. Ang cute ng pangalan, Kasi tininan ko sa Google. Sabi ko, ano bang translation ng kidney stone na yan? Ang sabi po ni Google, sabi po niya, ito po ay mga bato sa bato. Ay, ang cute, di ba? Kidney stones are solid mass made up of tiny crystals, and it's cause of one or two. The two stones can be found in the kidney or ureter at the same time. Ang gulo, Okay, so ito po ay mga tiny crystals. Ito po ay mga bato na matatagpuan sa kidney area. Doon po ng ganito, nasa illustration na to. And then sa ureter, no, sa daluyan po ng ihi, ng urine, no. So pwede po nandyan, at ito po ay nagkakaroon ng pagpalya, no, yung presence na yan. Kaya larger stones cause extreme. Pagka yung medyo malalaki yung crystals na yon, talagang grabe yung pain, no, grabe yung extreme, matindi yung pain na nararamdaman, at nagtatranscend po yan mula dun sa groin hanggang sa bewang. So ganun po ang kanyang manifestation. Question: is massage indicated or contraindicated? Ang sabi ng DOH, during a renal colic, ibig sabihin nun, severe yung pain, massage is contraindicated. Pero kapag hindi matindi yung pain, or in the absence of any pain, pwede na po ang masahe, no? Pwede na pong bigyan ng masahe yung client na yon. Ang sumunod naman ay ang renal failure. Ito, or otherwise known as kidney failure. This is a condition in which the kidneys stop working. So ibig sabihin po, talagang na siya, no, na talagang bumigay na yung kidney na yon, no? And it's not able to remove waste already. Hindi niya natatanggal yung mga excess na mga water dun sa dugo at pagbabalansin ng body chemicals, no? So ito yung ang ganda ng kanyang translation, ng tininan ko rin Pang renal failure ay yung pagkabigo. Pagkabigo sa bato. Parang akala ko ang nabibigo puso lang Pati pa yung bato nabibigo. Okay. So, ayun po, no? So, ayun, ang normally po ang proseso po ng failure na to, ng renal failure, is a long process, no? Tumatagal po 'yan. Tsaka mabagal, no? Kaya lang pagka nandoon na po, ang hirap na po noon, no? Kaya ayun, major major operation or major medical intervention ang kinakailangan. Now, question, what about
sa massage. Is massage indicated or contraindicated? According to DOH, for acute renal failure, meaning to say talaga matindi na yung yung pagkabara ng pagkabigo ng bato na yan. No? Matindi yung pagkabigo niya, no? Talagang So sabi ng DOH, systematically contraindicated. Iwasan po natin. Pero kapag chronic renal failure, ganun pa rin, no? Kahit na lumipas na po ang panahon na wala na masyadong sintomas na nararamdaman, pero totoo ba yun? Hindi naman nawawala agad-agad po yun, no? So, I think all throughout siguro kapag ka mayroong ganung condition, massage is already, no? Parang, ika nga ng DOH, hindi na po yan talaga pwede yung masahe po dyan. Okay? So, systematically contraindicated. Kahit na tumagal na po, lumipas ng pong panahon. For as long as may presence po ng ika nga, andyan pa rin yung condition ng ika nga ng renal failure na yan. Okay. Ayan. So, may mga other common pathologies tayo dito na makikita. Okay. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isa sa mga pathology which we also normally encounter, no, sa ating mga spa o even sa mga nag-home service sa mga client natin ay ang alcoholism. Alcoholism. Ano ibig sabihin po nun? Alcoholism is an addiction to the consumption of alcoholic liquor, or sabi nga rito, it's a type of a mental illness. No, hindi lang pala yon yung pagkagahaman sa pag-inom, kundi ito po ay may kinalaman din po pala, no, sa kaisipan ng tao, no, na nagkakaroon siya ng compulsive behavior resulting to dependency on liquor. So talagang dependency, ika nga, no, hindi siya pwedeng kumilos kapag wala siyang hinawakang serbesa negra, no, yung talagang ganoon, walang alak. Ganun po. So this is already matinding condition na po to. So ano po ang sabi po ng DOH? Ang sabi po ng DOH, wala ito sa manual eh. Anyway, based on my research ay hindi po siya recommended, no? Alam naman po natin po 'yon, 'di ba? Na naranasan naman siguro natin po 'yon. Pagpasok ng client, minasay po natin, sumuka po 'yon. Ang laki ng problema, no? Sakit sa ulo po 'yon. Malamang sa malamang pagagalitan ka ng spa owner o ng manager, no? Kasi ba't mo pinapasok, ba't mo minasay, alam mo naman lasing yung tao, yung ganon. Okay, so contraindicated po ang masahe. Now, I just would like to make a little parang qualifier kasi linawin natin, magkaiba po yung nakainom doon sa lasing. Ha? Tama po 'yon? Magkaiba po, no? Kasi pag ang tao ay lasing, nakainom, amoy alak siya, pero hindi naman siya lasing. Tama po ba yun? No? Kasi nung ako po ay hindi pa po mananampalataya, hindi pa po ako born again Christian, ako, talagang, kasama po ako dyan sa mga barkadahan na inuman talaga, no? Lalo na active ako sa military, sa AFP Reserve. Diba? Pagka mga for the boys na sinasabi, sasama ka doon, no? Kaya lang po ako, ang akin lang pagkakaiba sa kanila, habang sila ay parang umiinom lang ng tubig. Ako naman pag konti lang, no, kahit kalahati lang ng baso, namumula na yung mukha ko, no, halatang halata agad. Ganoon talaga, namumula ako. Kaya kahit na ako ay umiinom, pero hindi ko kayang uminom na madami, no? Talagang hindi ko kaya uminom na madami. Kaya ayun po ang palaala po ng ating DOH, no? Kailangan mahalaga po na tayo ay mag-iingat pagdating sa ganitong pag may client tayong lasing at nakainom ganon, iwasan po natin po siya, no? Pero kapag hindi naman po influenced by, or hindi naman, yun nga, tulad sinabi natin kanina, hindi naman talaga lasing, nakainom lang ng konti, pwede po yung masahe. Sayang pa rin po yung ating commission. Sayang pa yung kita natin dyan, no? So, pwede po yun. Kaya yun lang yung natin. I think ang malaking role po dyan yung ating mga receptionist, no? Kasi sila yung nakakita. Pagka pasuray-suray yung client, talagang lasing na po yan. Dapat doon pa lang harangin na yun, no? Huwag na natin patuloyin sa ating massage room. Kasi maging sakit sa problema po yan. Tsaka another thing, marami po tayong nababalitaan na yung mga pang-abuso, yung ganon, di ba? Nanggagana po yan kapag ang tao ay nakainom. Or lasing, I should say. Yan. Kasi yung mga po, minsan kasi, katulad ko, pagka kasi pag nakainom ka na at lasing ka, marami kang dahilan, di ba? Para feeling mo, pwede mong gawin lahat ng bagay. Yung ganon. Kaya nagkakaroon ng malaking problema. Okay? Ingat-ingat po tayo doon. Now,
I would just like to backtrack a little kasi kung titingnan mo sa manual natin, may mga iba dito hindi po naisama po yung ibang mga organ systems, ano po. Kaya I hope you're taking down notes kasi yung iba po wala po sa manual. It's my fault actually, no, kasi siguro sa pag-edit ko nung araw nawawala, nabubura po yung iba pong mga systems. Kaya I hope you're taking down notes kasi wala po sa manual may iba pong mga diniscuss ko po. Okay? So, ayun po ang ating pong discussion on that. Tayo po I think okay na po tayo po roon sa ating patuluhian ng iba't ibang mga organ system sa katawan ng tao. And by tomorrow, hopefully, ang ating maging talakayin is I would like you to do an advanced reading sa pages 107 at 114 na iyong manual. Ang topic natin by tomorrow is about the massage therapy infection control program. Okay, yun po, no? So, we will be discussing on that tomorrow. Now, I think dito na lang tayo, hanggang dito lang po tayo. And what have we learned so far? So, katulad na nabanggit natin kanina, ang ating mga clients natin, mahalaga po na alam po natin itong mga to para whenever we encounter our clients suffering or going through this kind of conditions, alam natin yung pwede nating gawin. Okay? Even if we keep on saying that we are in the what you call this, yung tinatawag na nasa preventive medicine, pero yung mga ganong mild conditions naman, for as long as hindi naman trauma po yan, pwede po natin silang pwede natin bigyan attention. However, as always, we have to really depend on the expertise of the doctors, no? Kasi pagka medical conditions na yan, sila na po ang talaga may alam on that, regarding that. Kaya lang po yung kaya nating gawin, kasi pagka tuwing may pumupunta sa ating spa o may nagpapa-home service sa atin, definitely kailangan po nila ng ma-alleviate, no, yung kanilang mga nararamdaman. Kaya lang po, katulad ng sinasabi natin, bilang mga massage therapist, hindi lang po tayo nagmamasahe, no? Ang ating paradigm shift, no, tayo ay nag-shift mula doon sa talaga nagmamasahe lang towards this continuum nga na tayo ngayon ay nasa bahagi po ng umaangat po tayo at tayo naging educator, no? Tayo nagtuturo sa ating mga client kung ano yung nararapat, hindi nararapat, something like that, no? Nagsishift po tayo, no? Kaya yun po, mahalaga po yun. At another thing, for commercial purposes, no, for economic purposes, iba na talaga yung may alam. Iba na talaga yung alam nyo yung pinaggagawa nyo at alam nyo yung mga pinagsasabi nyo. And when you do that, when you try to explain at maramdaman ng client natin, alam natin yung mga pinagsasabi natin at we are doing things for their own good, no? Para sa kanilang kapakanan, para sa kanilang kabutihan, then alam nyo sa totoo lang, hindi kayo magugulat na lang kayo maging return client nyo na yan, no? Babalik at babalik po yan. Bakit? Kasi yung client natin nararamdaman niya na tayo ay may alam at tayo ay we care enough to tell them, no, what we need to do, what they have to do upang sa gayon ay matulungan natin sila sa kanilang kondisyon, sa kanilang situation. Okay? So, gone were those days na ang client pupunta lang para magpamasahe. Okay? That's already given. Pero yun nga, tulad sinasabi natin, given the wide competition that we might have, no, in our place, iba na talaga yung may alam, iba na yung may lisensya, iba na yung LMT, at bilang LMT, alam mo yung mga pinagsasabi mo at alam mo yung mga ginagawa mo. Malinaw po ba yon? Are you getting me? Okay, so yun lang po yung ating pong dito, gusto nating bigyan ng emphasis, no, sapagkat tulad ng binabanggit natin, bilang mga massage therapist, malaki po ang ating tungkulin, hindi lang po para tayo kumita, kung hindi po para tulungan natin yung mga client natin na magkaroon din po sila ng quality, healthy lifestyle, ika nga. As I said kanina, tuloy tayo sa ating pag-aaral by tomorrow. Pag-usapan na po natin yung patungkol naman sa infection control program na inihanda ng DOH para sa atin upang sa gayon ay tayo magkaroon ng protection, no, sa ating pagmamasahe laban sa mga nabanggit natin na mga harmful na mga microorganisms. And then kung wala na po, tayo na po ay magtatapos sa puntong ito. Maraming salamat. God bless. See you by tomorrow. Bye for now.